Pag-usapan muna natin itong pinakabagong balita, itong arrest order laban sa kasama ninyo si Senator Jingo Estrada. Kasi ang naratibo ng ilang mga kasama nyo at saka ng mga taga-suporta, yung mga DDS, ay pinag-iinitan itong mga miyembro ng Cayetano majority. Inuubos. Sinasabi nila, at least in the context of the current composition of the Senate at saka dun sa upcoming trial. Isa sa mga nagsabi niya na inuubos daw yung majority ay si Amy Marcos. Okay, ano po bang basa nyo rito at tugon sa mga ganitong naratibo? Well, I think kailangan din nating respetuhin yung trabahong ginagawa ng mga executive bodies na nagki-case build-up at syempre eventually ng judiciary kung tatalakayin nila at paano nila desisyonan ng alinmang sa mga kasong ito. It seems that these have ripened over a longer period of time. Lampas pa nitong tatlong nakaraang linggo. So, malamang nagkataon lang talaga na ngayon lamang nahinog at talagang inihaharap na sa ilan sa mga kasama namin itong mga kasong ito. Kaya I would take exception to kung ano yung sinabi ni Senator Amy. Ano sa tingin niya magiging epekto nito? Kasi hindi lang si Jingo Estrada po yung posibleng maharap sa kaso. Nandiyan si Joel Villanueva and eventually baka pati si Jesus Cordero. Ano yung nakikita niya magiging epekto nito kung sakaling mapa-aresto nga yung mga yan? Tapos si Bato wala, baka si Bongo ipa-aresto rin ng ICC. Ano yung nakikita yung epekto doon sa composition ng Senado? Specifically doon po sa majority ni Alan Peter Cayetano. Well, kung patuloy na haharap sa mga kasong ito, yung mga kasama namin mga senador who are members of the majority, ibig sabihin overall, there will be more pressure on the whole Senate na gawin yung mga trabaho namin. We are few enough as it is, Christian, 2 dosena lang kami. At over the past 3 weeks na parang nakikipagpatintero kami sa isa't isa sa floor, sa mga issues na parang sa amin primarily lamang patungkol na neneglect po namin ang dumaraming trabaho namin para sa ating mga kababayan. Hindi lang yung bills, pati yung mga investigasyon, yung palapit ulit na budget debates at yun na nga, yung impeachment trial. So the Senate is under even more pressure in this time na naging urgent pa na makuha namin ulit ang dating pagtingin at pagtiwala ng mamamayan sa amin. We will also be under pressure in terms of the volume of work. And batid na batid po namin yan sa minority, and I hope ang mga kasama din namin sa majority, batid pa rin po yan sa kabila ng lahat ng mga kaganapan of the past 3 weeks. Kaya kami sa minority, solid talaga kami sa mission namin na ibalik ang Senado sa tamang mandato niya at pagtupad sa mandatong iyan. Okay, nabanggit niyo po yung pagtupad sa tamang mandato. Anong tingin niyo sa patuloy na epekto sa inyong institusyon at saka sa reputasyon ng Senado nitong sunod-sunod na drama at saka iskandalo? Correct me if I'm wrong, no? Pero I don't remember a moment in our recent history na ganito yung karami ng mga senador na nasasadlak sa mga issue ng korupsyon at saka nandun yung posibleng pagka-aresto sa kanila. How do these things reflect on the institutions? On the Very institution? very badly, Christian. Kaya nakakahiya, nakakalungkot, at talagang nakakadagdag sa sense of urgency na magwasto kami bilang institusyon sa mata ng ating mga kababayan at makuha ulit, no? Not by demanding it, but by earning it again. Yung dati, in fact, makasaysayang pagtingala at pagtiwala ng mamamayan sa Senado. I don't remember neither in recent history or kahit sa book history natin ang ganitong katulad na sitwasyon. So medyo mapanganib talaga sa Senado bilang institusyon sa ating demokrasya at sa ating republika. Hindi naman po sekreto na nandun talaga yung effort para bawiin yung liderato ng Senado, no? Na nakuha by a slim majority ni Alan Peter Cayetano noong May 11. How likely na mapaparitan po siya next week? In fact, baka Monday. Well, as of tonight, 11 pa rin kami sa solid minority. Hindi pa po nadadagdagan yung bilang namin. So, short of a majority
of the members of the Senate, ibig sabihin yung magic number pa rin ay 13, Mm. mananatili yung kasalukuyang liderato. Pero gayunpaman, at pinaalala namin ito sa majority kahit dun sa gitna ng debate namin tungkol sa panukalang amyenda sa rule ni Senator Marcoleta. Teka muna, hindi pa nga natin na itatayo ulit yung at napapatakbo yung committee system. Hindi lang yung Committee on Rules, pero karamihan ng ibang mga komite ay wala pang halal na chairperson, wala pang mga miyembro, definitely wala pang minority contingent sa mga iyan. Mm. So, pagdesisyonan man muli o hindi ang usapin ng liderato, nakatutok kami sa minority to get the committee system up and running. Kasi talagang ang daming naiipon na trabaho namin hindi Mm. nagagawa in almost a month already. Totoo yan, opo. Tsaka ito yung very interesting, no? Kasi wala talaga makakuha ng solid na majority. Mhm. 'Di ba? Very, very slim. Kung sakaling ipa-aresto naman itong si Jingo Estrada doon naman sa kasong plunder na non-bailable at pumatak yung Lunes or by next week, no? Mawawala siya, hindi po ba? So magiging 11-11. Tama? So how That's would that right. impact your work in the Senate and the push to remove or replace the Senate President? Well, ang 11-11 parang deadlock pa rin yan, numbers-wise. Maaring may magawa kami sa minority in terms of getting the committee system up and running again. Pero kung 11 lang ang isang bloke, hindi niya ma-challenge yung liderato. Pero 11 man o mas marami, ang solid naming minority ay patuloy na mananawagan, bumalik tayo sa trabaho natin, mag-cooperate tayo or magsagawa ng sariling investigasyon sa mga parang mga misteryoso o makakababalaghang nangyari nitong nakaraang 3 linggo para iulat natin ang mga katotohanan sa publiko, ano ang nangyari at magwasto kami at siguruhin na hindi itong muling mangyayari ulit. So kahit manatili hanggang Lunes yung bilang na yan na parang draw lang siya, very passionate ang minority to use what power we have para gawin muli ng Senado ang trabaho niya at sa ganung Mm. paraan ma-earn ulit ang nabasag na tiwala ng mamamayan. Apa. Kung 11-11 pa rin by Monday, 'di ba 5 PM po kayo magre-resume ng inyong session? Yes. Okay. Pero kung mapa-aresto na before that si Jingo Estrada, 11-11 yan. So ibig sabihin hindi nila maipipilit yung isunusulong nilang amyenda doon sa online participation and voting. Tama po ba? That could be, yeah, a possibility. At kung sakaling may ilang mga miyembro ng majority na hindi rin papayag, malay ko lang ha, I'm thinking aloud here, kung hindi rin Mm. sila sang-ayon na amyendahan yung rule na iyan, malay ko lang, it might even be possible that we will win the vote. Kasi it will come to a vote na. Dahil at Mm. least masusunod na yung Rule 136 na a day before pagbotohan ng isang motion tungkol sa pag-amyenda sa rules, kailangan talakayin. So that would have been last Tuesday. At Lunes lamang yung proper na araw na pwedeng pagbotohan yan. Mm. Ano po bang tingin niyo? Bakit ipinipilit itong pag-amyenda sa rule na ito at payagan na mag-participate online pati bumoto ang isang senador na wala? Well, sinabi na rin ni Senator Erwin sa floor nung gabing iyon na mainit naming pinagdedebatehan yung rule at saka yung procedure of amending rules. At pinanindigan na namin sa aming joint statement nung gabing iyon. Tinanong namin sa mayorya, sa pandinig ng publiko, kaya nyo ba pinipilit yung amyendang iyan dahil gusto nyong makapagboto si Senator De La Rosa kahit kasalukuyan siyang tumatakas pa rin sa batas. Kaya nyo ba ipinipilit iyan dahil nung gabing iyon ng Martes may ulat na may ilan pang mga miyembro ng chamber na maaring maaresto. So ibig sabihin, nung gabi lamang ng Martes, meron silang majority sa bilang. Mm. So yun. Pero kasi ang sagot dyan ni Alan Peter Cayetano, ano yun out of order pa raw dahil dapat daw mayroong presumption of good faith. Bakit parang hirap na hirap kayong i-presume ang good faith dito kina Alan Peter Cayetano?
Well, it's not so much yung presumption of good faith lang, pero siguro sa konteksto na rin ng mga pangyayari nung naunang 2 linggo na may mga parang misteryosong bagay na nangyari na hindi simple at klarong maintindihan at makuwento sa ating publiko. I mean, nangailangan pa ng investigasyon dun sa nangyaring barilan nung gabi ng May 13. No? So sa konteksto nung nakaraang 2 linggo na may mga bagay na parang misteryoso, ang hirap ipaliwanag, talagang, and you know, it doesn't take presumption of good faith on, kumbaga, on its merits, or hindi pa nga sa merits kasi hindi pa kami dumako sa substantive debate dun sa proposed amendment to the rule ni Senator Marcoleta. Kumbaga, within the 4 corners of the paper nung draft amendment na iyon at sa konteksto ng 2 rules namin sa Rules of the Senate na sinaside nila alternately, parehong mali sila eh. Dun sa unang rule na ni-refer na sa plenary sa Committee on Rules, tapos nung gabi, nung Martes, sinasabi nila, hindi, naibalik na sa plenary yung proposed motion na yan. Sabi namin, sinong nagbalik niyan? Hindi pa na-constitute ang Committee on Rules para ibalik niya sa plenary. And then, dun na nga sa Rule 136, premature pa yung pinipilit nilang pagboboto nung Martes ng gabi. Dapat a day after, so which is on Monday. So, Monday. ibig sabihin, pag nakita mo yung plain attempt na baliin yung rules, paano ka magbibigay ng presumption of good faith? And hindi pa natin na pag-uusapan yung substantive debate. Marami kaming problema substantively dyan sa proposed amendment to the rule na yan.